Magandang araw! Ako si Binibining Arya Nakawili ang makakasama ninyo sa araw na ito dito sa Valenzuela Live Edukasyon sa Pagpapakatao 7. Alam kong kayo ay sabik ng matuto ng mga bagong kaalaman sa asignaturang ESP. Kaya't ihanda na ang inyong mga sarili at siguraduhin hawak ang inyong learning packets, panulat at sagutang papel. Huwag rin kalimutan na i-type sa ating comment section ang inyong pangalan, pangkat, at ang paaralang kinabibilangan at maging ang pangalan ng inyong guro sa ESP. Halika at sama-sama nating tuklasin ang daan tungo sa mabuting pagpapakatao. Noong nakarang linggo, nalaman natin na ang tao ay natatangi sa lahat ng nilalang. Nalaman din natin na ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Ngayon naman ay unti-unting lalalim ang inyong kaalaman sa pagtalakay ng paksang isip at kilos loob. Ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin ay naipaliliwanag na ang isip at kilos loob ang nagpapabukod tangi sa tao. Para sa unang gawain, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. Tignan natin kung may naaalala pa kayo sa naging talakayan natin noong nakarang linggo. Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang hugis ng tamang sagot. Para sa unang tanong, ito ang kakayahan ng tao na makaalam at mga tuwiran. Bilog, kilos loob. Tatsulok isip, parisukat konsensya. Ano kaya sa tingin nyo ang tamang sagot? Isip! Magaling! Para sa ikalawang tanong, ito ang kakayahan ng tao na pumili at magpasya at isakatuparan ng napili. Bilog, puso. Tatsulok, isip. Parisukat, kilos loob. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Kilos loob. Sa ikatlong tanong, ito ay pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at katanggap-tanggap ng walang pasubali para sa lahat ng tao sa anumang lugar. Ito ay hindi nagbabago. Bilog, katotohanan. Tatsulok, kabutihan. Parisukat, katapatan. Ano kaya ang tamang sagot? Tumpak, katotohanan. Para sa ikaapat na tanong, ito ay positibong katangiang naipapamalas sa mga gawaing mabuti at kapakipankinabang para sa kapwa. Bilog, kabutihan. Tatsulok, kalinisan. Parisukat, kagalingan. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, kabutihan. At para sa huling tanong, ang tao ay nakahihigit sa ibang nilikha dahil siya ay may bilog, puso at katawan. Tatsulok, isip at katawan. Parisukat, isip at kilos loob. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Isip at kilos loob. Magaling! Alam kong nauunawaan ninyo at nakintalik na sa inyong isipan ang mga naging talakayan natin noong nakarang linggo. Para naman sa ikalawang gawain, ayusin ang mga jumbled letters upang mabuo ang mga salitang may kinalaman sa isip at kilos loob. Ano kaya ang salitang nandyan sa ating mga screen? Tama! Puso! Magaling! Ano kaya ang mabubuong salita mula sa ating presentation? Konsensya! Tumpak! Ano kaya itong salitang ito? Emosyon! Mahusay! Ano kaya yung salita na yan?
talakayan, pag-uusapan natin ang paksang isip at kilos loob. Sabi nga, ang tao ang natatanging nilikha. Tunghayan natin ang Genesis chapter 1, verse 26 to 27. At sinabi ng Diyos, lalakmin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya ay nilikhang lalaki at babae. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya't nga sabi natin noong nakarang linggo, siya ay tinawag ng kanyang obra maestra. Ang pagkakalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga katangiang tulad ng katangiang taglay niya. Kawangis ng Diyos ang tao dahil may kaalaman siyang makaalam at magpasya ng malaya. Ang kapangyarihan niyang mga tuwiran ay tinatawag nating isip. At ang kapangyarihan niyang pumili, magpasya at isakatuparan ng pinili ay tinatawag nating kilos loob. Ayon kay Manuel D. Jr. o Dr. Manuel D. Jr., ang tao ay may tatlong mahalagang sangkap. Ang isip, ang puso, ang kamay, at ang katawan. Isip, kakayahang mag-isip, alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Kapangyarihang mag-usga, mga tuwiran, magsuri, mag-ala-ala, at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Tinatawag din itong katalinuhan, intellect, katwiran, reason, intellectual na kamalayan o intellectual consciousness. Andyan din ang tinatawag nating konsensya o conscience at intellectual na memorya o intellectual memory sa Ingles. Batay sa gamit nito sa bawat pagkakataon. Ang puso naman ay tumutukoy sa maliit na bahagi ng katawan ngunit bumabalot sa buong pagkatao ng tao. Nakararamdam ito ng lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Maaring masaya, galit, lungkot at marami pang iba. Dito nanggagaling ang pasya at emosyon. Sa puso hinuhubog ang personalidad ng isang tao. Lahat ng kasamaan at kabutihan ay dito natatago. Ang kamay naman at ang ating katawan ay sumasagisag sa pandama, panghawak, paggalaw, paggawa at pagsasalita. Karaniwang ginagamit sa pagsasakatuparan ng isang kilos o gawa. Tandaan na hindi sapat na naiisa ng tao ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi lang dapat kilala natin ang bahagi na ito, ngunit alam dapat natin saan nga ba ito ginagamit. Halimbawa, ang kamay ba? Saan ba dapat ginagamit? Tama, ginagamit natin ito sa pagsulat. Ang kamay ba ay tama bang gamitin para manapak ng isang tao? Ito ba ang kanyang talagang gamit? Hindi, dahil ang tunay na gamit ng ating mga kamay ay pagsulat, paghawak, at pag-abot ng mga bagay-bagay na malayo sa atin. Ang paa natin, saan nga ba natin siya ginagamit? Tumpak, ginagamit natin siya sa paglalakad, pagtakbo, pagtalon, ngunit hindi natin dapat ginagamit ang ating paa para manipa ng ating mga kapatid, ng ating kapwa, dahil hindi yon ang tunay na gamit ng ating mga paa. Mahalaga ang bahagi ng pagkatao, ang katawan, dahil ito ang ginagamit natin upang ipahayag ang nilalaman ng ating isip at puso sa konkretong paraan. Tunghayan natin ang talakayan na yan. Tingnan natin ano ba ang gamit ng isip at kilos loob at ang tunguhin nito. Unahin natin ang isip. Ang isip ay ginagamit natin para sa pag-unawa. At ang tunguhin ng ating isip ay katotohanan. Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan, kaya't patuloy siyang nagsasaliksik upang makaunawa at gumawa ng naaayon sa katotohanang natuklasan natin. Ang pagdama ng tao ay makatutulong upang makamit ang katotohanan
katotohanan ito. Upang magkaroon ng pag-unawa, kailangan gamitin ng tao ang kanyang pandama. Ito ang kumikilala sa mga bagay na labas sa ating isip. At ang pandaman ng tao ay nahahati sa dalawang uri. Una ay ang panlabas sa pandama. Ito ay kinabibilangan ng paningin, pandinig, pandama, pangamoy at panglasa. Ang ikalawang uri naman ay ang panloob na pandama na binubuo ng kamalayan, memorya, imahinasyon at instinct. Tunghayan natin ang larawan. Ang unang larawan, gamit ang ating paningin, nakikita ng tao ang isang pusa. Ang impormasyong ito ay ihahatid sa kamalayan ng tao at mabubuo sa konsepto na ang pusa ang kanyang nakikita. Sa ikalimang larawan, ano namang pandama ang ginagamit niya? Tama, pandinig. Gamit ang ating pandinig, kahit hindi natin nakikita ang ibon, nabubuo sa imahinasyon natin na ang humuhuni o ang ibong humuhuni. Nauunawaan ng isip na ang naririnig niyang tunog ay mula sa ibon dahil sa ating mga pandinig. Sa ikatlong larawan kaya, anong pandama kaya ang ginamit niya? Tama! Ginamit niya ang pandama ng panlasa, na kung saan naaalala at nakikilala natin ang pangalan ng pagkain ating kinakain. At dahil din sa memorya, naaalala natin kung saan natin nakain ang pagkain ito. At nauunawaan natin na mula sa larawan, pizza ang kanyang kinakain dahil yun ang kanyang nalasahan. At sa huling larawan, ano kaya ang ginamit niyang pandama? Tama! Ginamit niya ang paningin at pandinig na kung saan nalaman niya na may panganib at kailangan niyang gumawa ng pasya na hindi dumadaan sa katwiran. Kapag may mabilis na sasakyan na parating at bumubusina, ano ba ang ginagawa natin? Gamit ang ating instinct, bigla tayong tumatabi upang makaiwas sa disgrasya. Kaya mahalaga ang mga pandama na yan para makapaghatid ng impormasyon sa ating mga isip. Ang isip ng tao ay may limitasyon at hindi ito kasing perpekto ng may likha kaya't nakadarama siya ng kakulangan. Kaya nga tayo patuloy na nag-aaral dahil hindi perpekto ang isip na ibinigay sa atin at tayo mismo ang kinakailangang maghanap ng katotohanang gagamitin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ang kilos-loob naman, ano naman kaya ang kanyang gamit? Kumilos, gumawa, at ang tungkulin niya ay kabutihan. Ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni Santo Tomas de Aquino ay isang makatwirang pagkagusto o rational appetency, sapagkat ito ay fakultad o faculty na kung saan naaakit siya sa mabuti at lumalayo sa masama. Kung kaya't ang tumuhin ng ating kilos-loob ay kabutihan. Tandaan, ang kilos-loob ay hindi naaakit sa kasamaan at hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama. Pero bakit ma'am, may mga tao pa rin na gumagawa ng masama? Nagaganap lamang ang pagpili sa masama kung ito ay napabalot ng kabutihan at nagmumukhang mabuti at kaakit-akit. So bilang taong may isip, kailangan pag-isipan natin ang mga gagawin natin. At sa atin nakasalalay ang pagsasaliksik at pag-alam kung alin ang higit na mabuti upang ito ang kanyang piliing gawin. Ang bawat tao ay may tungkuling sanayin, paunlarin at gawing ganap ang kanyang isip at kilos-loob. Tandaan natin, ang kilos-loob ay umaasa lamang sa ibinibigay na impormasyon ng ating isip. Kung ang ating isip ay puno ng kasinungalingan, ang kilos-loob lamang ay dedepende doon sa nilalaman ng ating isip. So kung puro kasinungalingan ang laman ng ating isip, hindi rin magiging maganda ang magiging kilos natin. Okay? So naiimpluwensya ng isip ang kilos-loob. Dahil hindi nito nanaisin o gugustuhin ang isang bagay na hindi niya alam o nauunawaan. Kaya dapat mas maging maingat tayo sa paglalagay
ng mga kaalaman dito sa ating isipan. Ito rin ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na gumawa at pumili ang ating kilos loob. Tandaan natin na ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa dami ng nalalaman at taas ng kanyang pinag-aralan, kundi kung paano ginagamit ang kaalaman upang ilaan ang ating mga sarili sa pagpapaunlad ng ating pagkatao, paglilingkod sa kapwa, at pakikibahagi o paglilingkod sa pamayanan. Upang magamit ang isip ayon sa tunguhin nito, kailangan itong dinangin at gamitin sa tamang paraan. Naunawaan mo ba? Naiintindihan mo ba ang naging talakayan natin? Subukin natin. Puna ng wastong sagot ang sumusunod na patlang upang ganap na mabuo ang diwa ng pangungusap. Ang tao ay black na nilalang. Natatangi. Tandaan natin na ang tao ay natatangi sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil siya ay may isip na, nakaalam, at kilos loob na nagpapasya o pumipili. Ano naman ang gamit ng isip ayon sa ating talakayan kanina? Tama! Umunawa! At ano naman ang gamit ng ating kilos loob? Tama! Kumilos o gumawa. Ano naman ang tunguhin ng isip batay sa ating naging usapan kanina? Tama! Katotohanan. At ang kilos loob naman ay kabutihan. Tandaan natin na dapat laging magkasundo ang ating isip at ang ating kilos loob. Kung ang ating isip ay puro katotohanan lamang ang nilalaman, magiging kabutihan naman ang makikita sa ating kilos. Kung ang ating isip ay puno ng kasinungalingan, sa ating kilos loob naman ay kasamaan naman ang ating maipapakita. Kaya nararapat lamang na ito ay sanayin. Sanayin natin na ang ating isip ay mag-isip ng tama at mabuti. Nang sa gayon, ay magkaroon ng mabuti at tamang pagkilos. Paunlarin, tandaan natin na ang tao ay hindi perpekto. May mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali. Ngunit sa bawat pagkakamaling gagawin natin, nararapat lamang na mag-isip tayo ng paraan paano natin babaguhin ang maling kilos natin. At gawin ganap. Ano man ang katotohanang meron tayo sa ating mga sarili at alam natin kung ano ang tama at mabuti, ay mabuti nating i-apply o isakilos. Bilang pagtataya, tignan ko nga kung talagang may natutunan kayo sa ating naging talakayan. Basahin at unawain ang pahayag at piliin ang hugis ng tamang sagot. Unang tanong, nahuli ng gising si Angel sa umaga at mahuhuli na siya sa kanyang unang klase. Napuyat siya sa kalalaro ng online games. Nagalit siya sa kanyang ina dahil hindi siya ginising na maaga. Ano ang dapat gawin ni Angel? Bilog? Dapat niyang patawarin ang ina dahil hindi niya naman ito kasalanan at sisihin ang sarili niya sa paggising ng huli. Tatsulok! Dapat niyang isipin na may kakayahan siyang pumili ng kilos niya at hindi kasalanan ng kanyang ina kung siya ay napupuyat. Ano kaya ang tamang sagot? I-type natin sa ating comment section. Tama! Tatsulok! Tandaan natin, tayo ay may mga responsibilidad na sa ating mga sarili. At huwag na nating iasa ang mga ganitong gawain para sa ating mga ina. Alam naman natin na ang bawat isa ay may mga responsibilidad at subukin natin gawin ang ating makakaya. Mahusay. Ikalawa, sobrang sinukli sa'yo ng tindera nung bumili ka ng pagkain. Naaalala mo na may kailangan kang bilhin para sa inyong proyekto. Ano ang gagawin mo at bakit? Bilog? Hindi ko na ito isasauli dahil hindi naman ako nagkamali. Tatsulok!
isasauli ko ang sobrang sukli sa tindera dahil siya ang mag-aabono ng kakulangan sa kita ng tindahan. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Tatsulok! Tandaan natin ang magiging epekto kapag hindi natin isinauli ang sukli sa tindera o ang sobrang sukli sa tindera. Malay natin na ang tindera ay naghahanap buhay para sa kanyang pamilya at mababawas pa ang kanyang sahod dahil sa hindi mo sinuli yung kanyang o yung sumobrang sukli. Ikatlo, naniniwala si Jerome sa kasabihang it's better to cheat than to repeat. Ito ang naging dahilan niya kung bakit sa tuwing may pagsusulit ay gumagamit siya ng kodigo. Ayaw niyang umulit ng taon at ayaw niya rin manbigo ang kanyang mga magulang. Ano ang dapat niyang isipin? Bilog? Isipin niya na hindi siya lubos na matututo kahit nakapasa siya sa pagsusulit. Tatsulo? Isipin na hindi maiiwasan ang pagdaraya paminsan-minsan. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Bilog! Tandaan natin na hindi natin masasabi na tayo natuto ng lubusan kung hindi naman natin ito na-apply. Ang pagsusulit ay maaari nating dayain, ngunit ang ating pagkatuto ay hindi natin pwedeng dayain. Narito na tayo sa tanong mo, sasagutin ko. Mula kay Kyle Eunice Leoncio ng Polo National High School, paano dapat gamitin ang isip at katotohanan, ma'am? Para sa iyong tanong, ito ang sagot. Kailangan gamitin ang ating isip sa pagkalap ng kaalaman at karunungan. Tandaan, ang kakalapin nating kaalaman ay batay sa katotohanan. At ang kilos-loob naman ay dapat nating gamitin upang gumawa ng kabutihan para sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating pamayanan. Tandaan natin, malaking gampanin ang kumilos tayo ng tama bilang isang taong mapanagutan sa paggamit ng isip at kilos-loob. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating isip at kilos-loob sa kabutihan, magagawa natin ang ating tungkulin bilang isang anak, mamamayan sa ating bansa. Binabati ko kayo, Baitang 7, sapagkat nalinang sa inyo ang pinakamahalagang competency sa araw na ito. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Magkita-kita tayong muli. Muli ako si Binibining Arian B. Nakawili, guro sa Valenzuela National High School. Paalam!